Nagsisimula ang chapter na to kung saan ang mga bodyguard ni Sejen ay handa nang bugbugin si Elka hanggang mawala ng malay, si Sejen na natatarante tungkol sa pagkawala ng kanyang artifact. Ang mga wolves ay nambabato ng sumpa, sinasabi ni Theo na nagpapanggap lang silang nawala ng malay para makalapit sa sombrero. Hindi ito pinansin ni Alka at iniutos sa kanyang mga tauhan na maghanda sa pag-alis. Gayunpaman, sa pagtalikod nila, mayroong malaking pula at galit na nakaharang sa kanilang daan. Ito ang nanay ni Kyuing na nagbigay ng nakakatakot na titig sa mga wolves, pinanghinaan sila ng loob. Nagkaroon ng pagkakataon si Alka na magulat bago binagsakan ng martilyo ng hustisya ng Mama Bear, pinilit ang mga wolves na umurong. Siya ay sumigaw ng malakas at hindi na kayang magpanggap ni Elke na siya ang malaking masamang lobo. Ibinaba niya ang sombrero at itinaas ang kamay, nagpapahayag ng kanyang pagsuko. Kinuha ni Sejen ang kanyang sombrero at inilagay sa kanyang ulo, nagpapasalamat sa kanyang swerte na hindi ito napunit. Napagpasyahan niyang panahon na para hatulan ang mga kasalanan ng mga wolves na nahaharap sa mas malalakas na halimaw kaysa sa kanila. Sinabi ni Cow number 4 na dapat talaga niyang binasag ang kanilang binti at sumang-ayon ang Mama Bear. Pati si Kyuing ay handa nang makipaglaban sa kaunting provokasyon, ngunit wala ng lakas ang mga wolves. Iniisip ni Sejen kung ano ang gagawin sa mga galit na wolves at isinali ni Theo ang sagot ni Kyuing. Sinabi ng Baby Bear na dapat nilang kainin ang mga wolves dahil hindi sila nakakakuha ng sapat na protina kamakailan. Nabigla si Sejen at sinabihan si Kyuing na mali ang pagpatay at inialok sa kanya ang ilang honey para kalmayan siya. Nagtagumpay ito at iniwan ni Sejen si Kyuing sa pangangalaga ng second poison queen bee. Habang umaalis ang Baby Bear, tinawag ni Sejen ang mga matatanda na huminahon at umupo. Sumunod sila at naupo, na ikinagulat ni Elka. Narinig niya ang mga kwento tungkol sa Crimson Bears at Minotaurs na napakalakas at iniisip kung bakit sumusunod ang mga halimaw na tulad nila sa isang ordinaryong tao. Sinabi ng isang wolf na tinawag ni Theo ang tao na, Chairman, kanina at iniisip kung iyon ay isang palayaw o titulo na ginagamit lamang sa 99th floor. Ang isa pang wolf ay nawala ng katinoan at nagsimulang sumigaw na siya ay hindi lamang isang tao kundi isang itim na dragon na nagkukubli. Sinabi niyang iyon lang ang dahilan kung bakit sumusunod sa kanya ang lahat ng malalakas na halimaw. Sumigaw siya na ang dakilang itim na dragon ng mga alamat ay talagang umiiral at Chairman, ang tawag sa kanya. Narinig din ni Elka ang mga kwento tungkol sa dakilang itim na dragons na namumuno sa 99th floor ngunit hindi siya makapaniwala na ang mahina-hinang lalaki sa harap nila ay ang parehong dragon. Hindi siya ang dragon kundi ang magiging kasintahan nito. Iniisip ni Elke na maaaring kinuha ni Sejen ang mahina form upang pababain ang kanilang bantay at iniisip niya na ito ang kanyang pagsubok para sa kanila. Alam niya ang ilang kwento tungkol sa itim na dragon na ikinwento ng kanyang lolo at tiyak siya kung paano tutugan sa pagsubok na ito dahil maaaring ito na ang kanyang tanging pagkakataon. Maingat na nilapitan ni Sejen ang mga wolves at tinanong muna sila kung bakit nila hinahabol si Theo at ang Straw Hat. Agad na nagpatira pa si Elke sa harap ni Sejen, tinawag siyang dakilang itim na dragon at humihingi ng tawad sa kanyang mga aksyon. Sinabi niyang sila ay mabababang nilalang na walang alam at binastos ang isang dakilang nilalang tulad niya dahil hindi nila alam na ang merchant cat ay kanyang tauhan. Nabigla si Sejen sa marinig ang tungkol sa dakilang itim na dragon at gayon din si Alien na nanunood ng lahat sa pamamagitan ng kanyang magic crystal. Tumawa siya ng malakas habang nauunawaan kung ano ang nangyayari at iniisip na ito ay mas nakakatawa kaysa sa Friends. Nagpadala siya ng mensahe kay Sejen na pinatawad siya sa pagpapanggap bilang dakilang itim na dragon at nagbigay ng bagong misyon, ipakita ang kagandahan ng dakilang itim na dragon sa mga Silver Wolves. Ang gantimpala sa misyon ay ang kaligayahan ni Alien habang ang parusa sa pagtanggi ay ang kanyang pagkadismaya. Patuloy na hinihikayat si Sejen na magpanggap na dragon sa kanyang lugar at sinabi sa kanya na tiyak na makakatulong ito. Habang binabasa ni Sejen na gusto ni Alien na kumilos siya bilang dragon, naging malinaw sa kanya ang lahat. Nalaman niyang ang tagapamahala ng tore na tinawag niyang Wing Pig ay isang dakilang itim na dragon at iyon ay isang dakilang revelasyon. Naglaan siya ng sandali para pakalmayan ang sarili habang iniisip na malinaw na espesyal si Alien mula nang siya ay tagapamahala ng tore. Nakita ni Theo na tahimik siya at tinanong kung may problema. Iniisip ni Sejen na dahil gusto ito ni Alien, dapat siyang magpakita ng ganap na palabas para sa kanya. Nagpakitang mayabang habang kinakausap ang mga wolves, sinasabing nahuli nila siya at hindi niya akalain na makikilala siya sa anyong ito. Nagsimula siyang tumawa ng parang kontrabida habang idinedeklara na siya ang dakilang itim na dragon. Si Theo ang pinakanabigla dito, syempre. Tinanong ni Sejen ang mga wolves kung paano sila naglakas loob na nakawin ang kanyang pag-aari at takutin ang kanyang mahal na tauhan.
Ipinahayag niyang hindi niya mapapatawad ito at ang mga wolves ay nanatili sa kanilang mga tuhod. Hindi ito ang nasa isip ni Alien nang sabihan siyang kumilos tulad niya. Pati si Ox number 3 ay mukhang nalinlang sa pagganap ni Sejen at tinanong ang kanyang kasintahan kung totoo ang sinabi niya. Tiningnan siya nito nang may pagkadismaya at bahagyang binitukan sa ulo. Pati si Theo ay tinanong si Sejen kung ano ang ginagawa niya dahil kinikilabutan siya. Nasa karakter pa rin si Sejen at inialok si Theo ng churro habang tinatanong kung gusto niyang tanggapin ang biyaya ng itim na dragon. Ito na ang sapat na insentibo para sumama sa pag-arte ang pusa at idineklara na ang kanyang chairman Sejen ay tauhan ng itim na dragon at nais niyang tanggapin ang biyaya ng itim na dragon. Sinabi niya sa mga wolves na lumuhad sa kanila at tumugon si Elke na sila ay nasa tiyan na at kailangan ng pala upang bumaba pa. Sinabi ni Elke na nagkasala sila ng mabigat na hindi mapapatawad. Sinabi niya na hindi siya makapagbayad kahit ibigay pa ang kanyang buhay bilang pinuno ng mga Silver Wolves ngunit humihingi ng awa kay Sejen at patawarin sila kahit minsan lang. Kumpiyansang sinabi ni Sejen na bibigyan niya sila ng pagkakataon para makuha ang kanyang pagpapatawad at handa na ang mga wolves na tanggapin ito kahit hindi pa naririnig kung ano ito. Ngunit agad silang nagsisi nang hilingin ni Sejen sa kanila ng 10,000 tower coins bilang kapalit ng paghabol sa buhay ni Theo. Ipinahayag niya na kung mababayaran nila siya ng ganoong halaga, patatawarin niya ang kanilang mga buhay. Nabigla ang mga wolves sa narinig na halaga habang naantig si Theo na iniisip na napakahalaga ng kanyang buhay para kay Sejen. Sinabi ni Sejen na syempre dahil siya ang taga-benta ng kanilang mga produkto sa bukid. Pagkatapos ay hiniling ni Sejen kay Theo na ilabas ang mga kontrata at nagsimulang maghanap ito sa kanyang bungkos. Tinawag ni Elke si Sejen at sinabing siya ang taga-benta at tinawag siyang dakilang itim na dragon, nanginginig na inilahad na wala silang ganoong kalaking pera. Inihagis ni Theo sa kanya ang kontrata at sinabi sa wolf na kung wala siyang pera, magbayad na lang siya ng kanyang katawan. Si Elke ay nagulat nang marinig iyon, at ipinaliwanag ni Theo na kung wala siyang pera, dapat siyang magtrabaho dito upang mabayaran ang kanyang utang. Si Elke ay nagsimulang magpawis habang naririnig iyon, at isang lobo ang nagsabi sa kanya na kung pipirmahan nila ang kontratang ito, ang kanilang kontrata sa kasero, si Greed, ay malalagay sa alanganin. Ang pinuno ng lobo ay nag-isip ng sandali bago yumuko kay Sejen at humingi muli ng paumanhin, sinasabing hindi nila magagawa ang kanyang sinasabi. Si Sejen ay nagulat dahil ito ang unang beses na may nagsabi sa kanya ng hindi, at si Theo ay pantay na nagulat. Maging si Eileen ay galit na galit at ipinadala niya ang mensahe kay Sejen, sinasabing hindi niya mapapatawad ang mga lobo sa pagtanggi sa kanyang alok habang nagpapanggap siya bilang itim na dragon. Nagpa siya si Sejen na tanungin ang mga lobo kung bakit nila ginawa iyon at inilahad ni Elka ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na ang ika-85 palapag kung saan matatagpuan ang kanilang tribo ay kasalukuyang nakararanas ng matinding kakulangan sa pagkain dahil sa matagal na tagtuyot. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga malalakas na gaya niya ay kailangang maging malalayang mersenaryo. Kinuha sila ng kasero, si Greed, na bahagyang nagbibigay ng sapat na pagkain para sa mga lobo sa ika-85 palapag. Ipinaliwanag ni Elke na ang misyon na ibinigay sa kanila ni Greed sa pagkakataong ito ay hanapin ang ninakaw na sombrero ng Dayami. Malungkot niyang sinabi na ngayong natagpuan nila na ang sombrero ay nasa pag-aari ng dakilang dragon, wala silang magagawa kundi mabaigo sa kanilang misyon. Sinabi ni Elke na dahil mabibigo sila, ang supply ng pagkain sa ika-85 palapag ay mapuputol, at habang sila ay nagtatrabaho dito, ang mga batang lobo ng kanilang tribo ay mamamatay sa gutom. Hiniling niya kay Sejen na magpakita ng awa sa kanila sa pagkakataong ito at hayaan silang bayaran lamang ng kanilang mga buhay. Tinanong siya ni Sejen ang kanyang pangalan, at mapagpakumbabang ipinakilala ni Elke ang kanyang sarili. Tinanong ni Sejen si Elke kung ano ang iniisip niya tungkol sa lugar na ito, at tiningnan niya ang paligid upang makita ang mga bukirin. Binanggit niya na ito ay isang lugar kung saan lumalaki ang mga pananim, at natanto niya ang lahat. Ipinahayag ni Sejen na magdadagdag siya ng kondisyon sa kanilang kontrata at ilalagay ang utang na 10,000 tower coin sa buong tribo ng Silver Wolf. Ibig sabihin nito ay bibigyan niya sila ng pagkakataon na magtrabaho dito, at sa buong panahon ng kanilang pagtatrabaho, bibigyan niya sila ng pagkain. Tinanong ni Sejen kung ano ang palagay nila, at ang dalawang alipors na lobo ay niyakap ang isa't isa sa tuwa. Habang sumisigaw na hindi na nila kailangang makinig sa kasuklam-suklam na kasero. Masaya sila ay nakaligtas, ngunit si Elke ay mukhang may pag-aalinlangan pa rin. Nagpasalamat siya kay Sejen, na tinatawag pa ring dakilang itim na dragon, at nangako na gagawin nila ang kanilang makakaya upang maglingkod sa kanya.
Nagsimula siyang umiyak habang nagpapasalamat kay Sejen para sa pagkakataong ito, at lahat ay masaya na natapos na ang buong sitwasyon. Masaya si Eileen habang nakikita kung paano hinaharap ng kanyang minamahal ang problema ng mga lobo sa kanyang ngalan, at tapos na ang misyon. Sinabi niya kay Sejen na masaya siya na pinupuri ng mga lobo ang dakilang itim na dragon, at gagawin nila ang kanilang makakaya upang maglingkod sa kanya. Nilagdaan ni Elka ang kontrata bilang pinuno ng mga Silver Wolves. Ayon sa kontrata, ang mga lobo ay ngayon mga tauhan ni Theo, at siya ang mamamahala sa kanila sa hinaharap. Natapos na ang kontrata, at nagkaroon ng kumpiyansa si Theo habang sinasabi kay Elka na magtatrabaho na siya sa ilalim niya ngayon. Kinuha niya ang kontrol sa sitwasyon at ipinakilala ang mga lobo sa Minotaur couple bilang kanilang mga senior sa kumpanya. Hiniling niya sa kanila na tretuhin sila ng may paggalang, at humingi ng paumanhin ang mga lobo sa mga Minotaur bago sinabing sila ay nasa kanilang pangangalaga mula ngayon. Habang nangyayari iyon, hindi maiwasan ni Sejen na mag-isip tungkol sa kasero, si Greed. Iniisip niya kung siya ay isang malaking tao sa loob ng tore at naniniwala siya na maaaring maging banta siya sa hinaharap. Iniisip ni Sejen na baka si Theo ay maging target muli ngayong nabigo ang mga lobo, at iniisip niya na dapat ipagtanggol ng mga lobo si Theo tuwing pupunta siya sa kanyang mga paglalakbay para magbenta mula ngayon. Sa ganitong paraan, ang Minotaur couple ay malayang magtrabaho sa bukid at mas mabilis ang pag-aararo. Biglang lumapit si Theo kay Sejen, sinasabing gutom siya, at hinihingi niya na bigyan siya ng isda dahil gusto niyang ibahagi ito sa mga lobo rin. Si Sejen ay medyo kinakabahan kung paano niya sasabihin ang masamang balita sa pusa, ngunit nagpasya siyang diretsahang sabihin na wala ng isda. Nagwala si Theo habang gumugulong sa sahig at umiiyak, at tinawag niya si Sejen na manloloko. Ang mga salitang ito ay hindi maganda ang dating kay Sejen, na sinabihan si Theo na tumigil sa pagrereklamo dahil ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pati ang Black Warrior Rabbit ay sumang-ayon at binigyan ng pusa ng mapanghusgang tingin. Matigas si Theo na hindi siya magtatrabaho kung walang isda sa menu, at mukhang wala ng ibang magagawa si Sejen. Well, siya at ang Black Rabbit ay nagpaplano na gawin ang isang bagay tungkol doon. Ang lason sa lawa ay nabawasan ng husto, at kumain ang Black Rabbit ng ilang detoxifying green onions upang sumisid. Sinabihan siya ni Sejen na pumunta sa kabila ng buta sa lawa at tuklasin ang kanilang bagong hunting ground. Sa ganitong paraan, nagtatapos ang video. Maganda ang pagkakakita kay Sejen na mapayapang nilulutas ang mga problema ng mga lobo kahit na siya ay medyo sakam sa simula. Habang nakafocus sila sa problema sa isda ngayon, mukhang nakalimutan ni Theo ang mahalagang bagay tungkol sa panganib na kinakaharap ng pamilya ni Sejen. Malalaman ba ni Sejen ang tungkol dito sa kabanatang ito? Wala tayong magagawa kundi maghintay upang malaman. Hanggang sa muli, mag-iwan ng like sa video na ito, at tingnan ang iba pang mga video sa aming channel.